mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Ayungon, sa ating kuprahan dati. Pumunta tayo dito para kunin yung ating power spray. Pero hindi ko alam kung gumana pa ba to, kasi medyo matagal na po to na hindi nagamit. Kasama natin ngayon si Jojo. Ito, medyo luma na to. Yan. Ito sa to ato Jo, sa tubangan. Yung area natin dito mga kaprobinsya, oh. Wala pang damo yung paligid. Ito yung tuyo pa. Napakapangit patingnan. Yung ibang niyog dito pinutol. Pinaputol natin yung ibang niyog para taniman natin ulit. Parang nasira yung mga niyog dito, kaya pinaputol natin. Hindi pa po naibinta natin yung lupa natin dito. Marami po nagtanong kung magkano. Marami na po nag-inquire. Pero minsan mukhang magdadalawang isip tayo na ibinta natin to. May mga puno pa tayo dyan ng gibelina. Yung mga gibelina natin yan, pwede natin yung ipaputol basta maibinta na natin yung lupa natin dito. Pero sa ngayon na wala pang buyer, hindi muna. Yan. Yung mga mangga natin dito nangahulog lang. Yan po ang mga bunga sa init, pero hindi po natin napakinabangan. So maraming natanong kung bakit daw maraming bato yung ating area. Kung po yan, nature po yan mga kaprobinsya. Yung lugar namin dito hanggang doon sa itaas may mga bato din. Kabing to sa aking pinsan, oh. Dati po green na green yung paligid natin dito, pero ngayon, oh, mukhang hindi pa nagkaroon dito ng malakas na ulan. Hindi katulad dun sa Baes na kulay green na yung mga damo doon. Marami po nag-inquire sa ating area dito mga kaprobinsya, pero yung gusto nila yung maliit lang na portion yung bilhin nila. May gusto na nga sanang bayaran yung area natin dito, yung may buliga, pero tumanggi muna tayo kasi mahirap, baka hindi natin maibenta lahat. Kaya pag may gustong bibili dito, yung buong area natin ang ibenta pag maibenta man natin. Pero pag mga ilang square meter lang yung bilhin nila, mukhang ayaw ko po, kasi medyo malaki po yung area natin dito. More than 10,000 square meter po ito, or more than 1 hektarya. Tapos pag ilang square meter lang yung maibenta natin, mahirap. Pag walang bibili dito sa buong area natin, napagpasyahan namin ni Mrs. na hindi lang namin ibinta, kasi malapit naman to sa highway mga kaprobinsya, oh. Napakalapit lang naman sa highway. Pwede tayong magnegosyo dito kahit ano. Pwede tayong magnegosyo dito ng mga hollow blocks sa darating ng mga panahon. Pero pag may magka-interesado sa presyo or may gustong bibili sa kabuuang area natin, walang problema. May mga kalapati pa tayo dito na natira. Okay na? Dalagdag tayo yang kuan. Mandal pa tagway? Ay magtisingan? Yung area natin ito, amoy kopra pa rin. Ito po magamit natin to, pala doon sa ating bakahan. Shout out po sa ating mga silent viewers dyan sa Baes. May mga silent viewers po tayo dyan, mga tricycle driver. Boss, shout out po. Shout out kay Daddy Dodo at Ma'am Frida Alicante.
at sa kanyang mga anak. Shout out. Medyo matagal-tagal po tayo dito dati mga kaprobinsya. Dito po tayo nag-dryer ng kopra, dito po tayo nagbilad, tapos dito po tayo nagsimula mag-vlog sa area na to. So yan lang muna ang update dito sa ating area ngayon. Hindi pa na ibenta natin yung ating area. Andito pa siya. Pag walang bibili dito sa kabuang area natin, sa isang hektarya, hindi lang natin ito ituloy sa pagbenta. Kasi marami po nagka-interesado, pero yung kailangan nila, yung tig 200 square meter lang, 400, 100, yun lang, para paggawa na nila ng bahay. Ito po yung area na yan, may gusto na magbayad kasi may budiga na, pero tinanggihan ko. Napakapangit naman sa ating area pag yan lang po ang maibinta natin, tapos yung sa likuran hindi, at dito sa harapan. Pag hindi natin maibinta to sa kabuuan, hindi lang natin ituloy ang pagbinta sa ating lupa. Yan na po ang aming desisyon ni Mrs. Minsan po para magdadalawang isip tayo, kaya pag may mga desisyon tayo, dapat natin pag-isipan ng gusto. Kasi pag ibinta namin to sa tingi-tingi, halimbawa magbinta kami ng 200 square meter, 300, napakahirap, baka hindi maibinta lahat. Uwi na po kami Tapos si Jojo, pinabili natin ng tubig at saka pan, tinapay. Kinanda nila. Wala may kuan. May skalitro. Mahambo na po dito mga kaprobinsya Mukhang tag-ulan na siguro. Pag tuloy-tuloy ito hanggang doon sa area to, wala na tayo problema sa mga pagkain para sa ating mga alaga. Basta tuloy-tuloy yung pag-ulan. Lumakas na yung ulan dito yung truck natin ngayon, nagkado ng feeds. At nagamit natin agad yung truck pala kinuha natin doon sa Ayungon. Yan, malaki yan. Ang takip namin yan dati ng kopra. At napapansin ko po na mapakinabangan pa. So dinala ko. At nang may malakas na ulan, yan, nagamit namin agad. Nandito pa tayo sa Baez ngayon. At ngayon diretso naman tayo doon sa area to. At pag may ulan ngayon doon sa area to, hindi na tayo makapasok doon sa may sapa. Hanggang doon lang tayo sa may siminto. Dito po sa amin, napakaraming naghihintay ng ulan. At ngayon po, mukhang tag-ulan na. Ano, nagahalang yung tako natin. Kasi may karga tayo na feeds. At saka madulas yung daan, basta tag-ulan.
Diyan lang muna yung ating sasakyan, no? Nakakatakot. Maglakad lang po tayo. May dala po tayong payong. Si Jojo na yung magsakay sa motor. Yung mga damo dito mga kaprobinsya, oh, kulay green na. Gininaw na yung mga baka dito, oh. Itugnaw na. Pag magkaroon na ng baha dito, yung source ng ating tubig dito lumakas din, yung mga bukal natin. Oh, narakay gapayong ko. Wala na gyud. Sa ngayon, pag ipilit natin yung ating sasakyan doon, makapasok tayo kasi may karga tayong feeds. Pero ang problema, pagbalik na natin kasi wala na tayong dala. Yan, oh. Yan. May tubig na yung sapa natin. Pag tuloy-tuloy ito mga kaprobinsya, lumakas naman yung tubig dito sa atin, yung sapa. Basta pag magdamag yung ulan, kahit ganito lang kalakas mga kaprobinsya, bumalik na sa sigla yung sapa natin dito. Yan, bukas tingnan natin yung tanim natin na mais doon, baka sumibol na. Uy. Yung kabila nating area mga kaprobinsya, oh, yung inupahan natin, nabuhay na rin yung mga damo. At balak ko namin yan na araruhin para makapagtanim kami ng napir dyan, para hindi tayo ma-short sa pagkain ng ating mga alaga. Mayong hapon! Ulan na jud. Ulan na jud. Mga kaprobinsya, palagi na pong umuulan dito sa amin. Ang problema, yung asa nating baboy dito na inahin, naglandi na naman. Pakasta na daw. So hindi siya nabuntis. Last chance naman. Uy. Sweeto dahil ka hawid-hawid ha. Sali ako dyan ah. Another last chance. Another last chance. Pila ka tuig ni mo ha? Tuig ni kapin? Buto ka mo? Tuig ka na eh. Ulag isa. Ito po, na kasahanan din to. Sulay naman na. Bibigyan natin na another last chance yung ating inahing baboy. Sayang pag ibinta natin, pero nag-contact na ako ng buyer mga kaprobinsya. Nasa 110 per kilo daw. Pahati natin dun sa Pinyabunan. Sa ngayon 110 per kilo yung inahing baboy. Pero nasayangan tayo sa kanya, kaya ngayon po ang last chance niya. Pag maglandi siya sa loob ng 21 days, ibinta na natin siya. Yung iniay natin, ito po. Dik. Yung isa hindi pa naglandi. Sus, nakapasok na si Paula dito.
Ito. Yung mga manok natin dito, ilipat naman namin. Kasi naubos na yung damo sa pinaglalagyan namin sa kanila. Isang ko gito sa atras jud. Kadali lang maubos sa mga damo dito, oh. Inaway nila yung isa, mga kaprobinsya, oh. Yung isa na tandang natin. Kunin natin yan. Ano? Yan. Inaway niya, oh. Ang bigat, oh. Ang gagawin natin dito natin siya sa labas ilagay. So malaya siya lakad-lakad dito. Ang problema natin dito, pag makita siya sa ating mga tanda dito na sa labas. At ang taba, oh. Pero subukan lang natin, obserbahan lang kung anong mangyari sa kanya. Mukhang malapit na mangitlog yung ating mga manok dito. Nagtakas na. Nainggit yung mga kasama niya, oh. Nainggit. Kasi hindi nakalabas yung mga kasama niya. May isa din tayong tandang dito na hindi lumapit doon kasi natakot siya sa ating mga tandang na iba. Yan, oh. Yung kalabaw natin pumunta dito, mga kaprobinsya, si Paula at si Paloma. Italit natin sila. Pinakawala na namin sila doon sa ating mga tanim, mga napier. Pero umalis sila. Pumunta sila dito. Gusto lang kumain ng damo. Dalhin natin doon sa kabila. Medyo okay na dito sa amin, mga kaprobinsya. Kasi may mga damo na silang makain. Sila si Jean at si Palo, pinasulan doon. Yung si Paula, hindi siya umalis. Palagi na siya nakabutot kay Paloma. Hindi na po mailap si Paula, mga kaprobinsya. Mukhang sanay na sanay siya dito sa atin. Tingnan natin sa pinaglagay ni Jean at ni Palo. Si Jean po yung leader dito. Pag nahiwalay si Jean kay Palo, umiyak din si Palo, yung lalaki nating kalabaw. Medyo malakas-lakas na yung sapa dito sa amin, mga kaprobinsya. Hindi na katulad dati. Hindi lang muna natin sinama yung ating alagang unggoy. Wala pa siyang damit, basa pa yung lupa. Madumihan yung damit natin pag isama natin siya.
masaya na sila na nagkita sila. Hanapan natin ang piso si Paula kasi hindi siya pwedeng pagkawalan. Habang wala pa tayong tanim dito na napier, pastulan muna natin ang kalabaw. May matimok-timok na sila. Yung pagkain nila ngayon, snacks lang muna. Kasi hindi pa masyadong marami yung mga damo. Yung mga tanim namin dito na mais, oh. Sumibol, oh. Ito po. Yan. Yung mga hindi sumibol, tinaniman niya. Di punaan, sabi siya pa. Hindi po ito sabay-sabay na itinanim. Nauna to ng mga ilang araw. Tag-aso di are. Una nang kita bukas di are. Rod. Una din eh. Pag may swerte tayo sa ating mga mais dito, wala na tayong problema sa pagkain sa ating mga alagang manok. Pero walang swerte, dito sa amin, mga 4 na buwan mula ngayon, napakarami ng mais. Kasi halos lahat na tao dito sa amin, yung may mga lupa, nagtanim ng mais. Nag-abang na magkaroon ng ulan. Maganda sana bibili tayo ng mga mais i-stack, pero hindi pwede i-stack yung mais, masira lang pag mga ilang buwan. Napakadali lang mabulok sa mga mais. Kasi sigurado po tayo na mga 4 na buwan mula ngayon, bumagsak yung presyo ng mais. Dahil sa dami ng mga mais na ma-harvest. Puntahan natin yung sa likuran natin. Tingnan natin kung ano ang pwede natin gagawin doon. Kasi ang itanim natin doon, kalabasa lang muna. Kasama naman natin ngayon si George. George! Kulay green na yung mga napir natin dito. Kaya mo kaya to? Yung daan natin dito. May balak siyang bumalik. George! Kaya ni George.
George yan. Maraming damo mga kaprobinsya. Kailangan bunutan ng damo. Up. Stilan. Come here. Tulungan kita. George. Umuwi si George mga kaprobinsya. Hindi niya siguro kaya dito. George. Dali. George. Surrender si ate. Tulungan natin. Okay, umuwi na. George. Nagbago na si George oh. Dati po ayaw niyang pansinin yung mga pagkain sa gilid. Pero ngayon, kumakain na siya doon. George. Hinanap niya tayo. George. Dali na. George. Subukan natin na magtanim dito ng kalabasa. Umiyak na si George na hindi na tayo niya nakita. Para kang bata, George. Dali. George. Maraming pagkain dito, George. Dali. Ayaw din, ha? Lalo kang mahirapan dyan. Hindi siya katulad ng aso. Yung aso, grabe, si Bingo kayang-kaya to ni Bingo. Oh, bumalik naman siya oh. Tapos pag iwanan natin siya dito, umiyak. Yes. Uy. Muntik na sa. Dito tayo saan? Oh. George. Ayos. May tubig na dito yung sapa mga kaprobinsya oh. Kahit mahina lang pero at least meron na. Daming damo pala mga kaprobinsya. Kailangan natin itong linisan bago taniman ng kalabasa. Yung area natin dito, yung ibang natin namatay lang. George. Sa gilid ng sapa mga kaprobinsya, taniman namin yan ng ipil-ipil. Mga isang buwan mula ngayon maghanap tayo ng mga punla doon sa mga may mga ipil-ipil para itanim natin. May napunla kami doon pero kakaunti pa lang. Kulang yun doon sa ating area, doon sa gilid ng sapa. Maridi-agwa sana yung paramihin natin ng husto dito. Pero base po sa aking experience dito, hindi makasurvive yung maridi-agwa sa panahon ng tag-init. Hindi katulad ng ipil-ipil. Yung malunggay na tinanim namin dito, hindi nakasurvive. Kasi mula nang itinanim namin dyan, hindi po sila nakatikim ng ulan. So balikan namin to mga kaprobinsya sa ating mga kasama. Dali lang yan. Mga baging lang yung mga damo na yan. Tapos taniman ng kalabasa. Pati doon oh.
doon sa gilid na hindi nataniman ng napier. Subukan lang natin. Baka mapakinabangan pa natin yung area na to. Wala pa tayong pangtanim na napier. Doon sa area 1 meron, pero tumalon si George. Hindi pa natin nakuha. Hindi pa namin nakuha yung mga kuha doon, mga napier at saka saging para ipakain sa ating mga alagang baka. Si George kumain na siya. Kumusta na kaya yung rabbit namin na nakalabas dito at dito nakapunta? Hindi naman yung dumami kasi mag-isa lang siya. Pero hindi natin alam kung buhay pa ba siya hanggang ngayon. So uwi muna kami ni George. Tumalon-talon lang si George dito. Mga kaprobinsya, kailan na po yung ulam namin munggo at saka paksiw na isda. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na. Hindi ka nang nariyo. Muning itlog daw. Nuha ang jumbo. So, dili na naman ako itlog dakoy. Dili. Daghang dili ang itlog ah. Na aman bro, puna bro. Oh na. Ay. Ay, ko ha. Ini ko ba. Kung pala ko usap sa nga sili, okay rin. Kasi yung kamatis. Madali kong mabuwang ka. Yo, no. Okay, tapos. Kita po na. Talang ikaw na nagkasumbag, ikaw may nag-aoy noon. Ikaw eh. Mukha. Tapos yun tayo. Muna yun rin namin ito. Di ba yung tapon yun ah? Yung tapon. Wala yung nakakaw na tato. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga channel viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comments, sa mga likers. Maraming salamat po. At shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Sander Barikit from Cebu. Shout out din na Mateo and Myla. Greetings from Mark Gatungay. Shout out kay Aguilar Aragones.
from Marilao, Bulacan. Shout out kay Ma'am Eileen Oberguso. Ma'am, shout out po sa inyo. Shout out kay Tony Ray Manalo from Florence, Italy. Happy birthday kay Armando Clemente Jr. from Malita, Davao Occidental. At shout out Clemente family. Shout out kay Jun Ocampo from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kay Roy Umali from Taguig. Shout out kay Felix Sison. Shout out Malisco family. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po yung lahat at maraming salamat po.